Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:40 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Happy Monday morning sa inyong tanan. Imbukada gid nga Lunes ini kay sa pagbukas sang semana. Una man nga adlaw sang bulan sang Hunyo. We are welcoming the first Monday of June sa adlaw sang Lunes. O kung we are welcoming the first day of June. Kung sa iban pa do, ano na ini, patimaan nga nagahilapit na gid ang pagbukas sang klase, pero sa aton nga mga teachers and staff and mga delegates nga nag-upod sa palarong pambansa ay ti may hangover pagguro ni sila. Kahapon lang sang hapon ginpatigayon ang closing ceremonies para sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Congratulations sa tanan-tanan naton nga mga atleta, delegates, coaches, mga maestra, kaginikanan, bangod kita diri sa Western Visayas ang nakakuha sa ikalimang pwesto sa pangkabilugan with a total of 31 golds, 36 silver medals, kag 45 bronze medals. Sa elementary, rank 4 kita, kag sa secondary rank 9 kita, apang sa Paralympics kita lang naman ang champion with 21 golds, 25 silvers, kag 15 bronze. Actually, no, medyo manubo ini kung ikumpara naton sa aton nga, kung hindi ko magsala, rank 3 kita sa 2025 palarong pambansa, and we went down for a few spots. Kag talalupang doon man nga ang ini nga edisyon sang palarong pambansa nasipak ang Negros Island Region. Bangod man sa pagpirma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang pagtukod na sang Negros Island Region. So, amo ni ang aton nga pag-compete nga wala nalakip ang mga delegates gikan sa Bacolod City kag Negros Occidental. Pero despite that, no, considering nga wala man ang Negros Island Region, makasulod man lang kita sa top 5 dako na ina nga achievement. O imagine kagamay lang actually sang
naunang lead no sa regions. Kaya actually pila lang na daw isa lang o kung duha lang ka gold medal ang abanse sa aton sa kung di ko magsala ang region 7 Central Visayas with 32 golds. Actually, isa lang gid ka medalya, no? Isa lang gid ka gold medal ang kinalamang sa aton sa Central Visayas. Ginsundan ini sa Davao Region akon Region 11 nga may 34 medals, no? Tatlo lang gid ka medalya ang kinalamang. Kaya ti ang basihan sa isang ranking ang overall nga gold medal. Ti kung may tatlo tani ka dugang nga medalya ti paigid kita sa Region 11 o kon Davao Region samtang ang nakakuha sa ikaduha nga pwesto ang Region 4A Calabarzon kag syempre nagapabilin ang corona sa National Capital Region. Hindi mapungga ng NCR 91 golds, 71 silver medals kag 71 bronze. Gin-search ko kahapon kung ano bala ang basihan no, sa ranking sa mga region. Hindi galing abot silingon nga padamo-damo medals. Ang ila nga basihan is ang numero sa gold medal. Tapos, kung halimbawa pareho ang total ninyo sa gold medal, ang next nila nga mangin basis amo ina ang silver medals. Kung lang tawon ganin naton kadamo sang aton nga silver medal, so kung matay lang gid kita sa top 3 or top 4, daog gid kita ya sa silver medals. So, pero despite that, maayo na ina nga achievement para sa aton nga mga atleta. And syempre sa aton nga mga coaches, tanan-tanan nga mga schools nga gin-represent. Imagine, isa sila ka semana nga nagpadulong dito sa may Agusan del Sur para mag-represent sa Western Visayas. Gani, sobragid kita ka proud, no? I'm not sure kung nakaabot na di sila, pero pag-check naton kahapon, do mga hapon na sila sang nakasakay, no? Sa barko, pabalik diri sa may Western Visayas. So, kita diri sa Radyo Pilipinas, liwat nga nag-congratulate, no? And syempre, hindi sila magapauli nga wala lang sandala nga medal, kundi ang ilagid nga importante nga nakuha dito is ang experience. Daw sa ano bala nga ma-represent mo ang imong eskwelahan, ang imong munisipalidad sa palarong pambansa 2026, no? It's a once in a lifetime experience. Gani may medalya man kamo o kun wala, daog kamo gihapon ang tanan naton nga 1,000, kung di ko magsala, roughly 1,000 athletes, coaches, staff and support staff sang delegates naton from Western Visayas. And syempre, no, sa ila nga pagbalik, naga-welcome man sa ila ang pagbukas ng Brigada Eskwela kag enrollment kay subong nga semana June 1 to June 5, 2026, 1 week before sa natalan nga pagbukas ng klase. Masako na ang mga eskwelahan sa pagpanghanda para sa Brigada Eskwela kag enrollment. Kag isa man dapat sa mga ginahandaan sa mga ginikanan, no? Ang school supplies. Gani maayo nga balita para sa mga estudyante sa Iloilo City kay ang 74,000 naton ka learners makabaton sang libre nga school supplies gikan sa Iloilo City Government. And aside man sa school supplies, isa man dapat sa ginahandaan sa mga ginikanan ang paghatag sa nutrisyon sa ilang mga estudyante, sa ilang mga bata, especially nga masulod na sila sa klase.
gani importante nga ang mga nagkalaylay naton nga local government units may ara sa nutrition programs sa kung bala ano ang ilang nga mga ginapangatubang nga problema sa nutrisyon. Amo na asang nagligad nga semana no nakaupod kita sa meeting sang National Nutrition Council. And lakip sa ilang nga mga ginistoryahan ang resulta sang ilang nutrition action plan and may datos dito kung ano-ano bala nga mga LGUs, ano bala pila bala kabilog ang may problema sang malnutrition, problema sang stunting o kon wasting diri sa Western Visayas. Gani ari bala pamatian naton ang kabahin sang aton nga interview. Exclusive interview kay Cheryl Sedantes, OIC sang Regional Nutrition Program Coordination o kon Regional Nutrition Program Coordinator diri sa may Western Visayas para sa iya nga pagpatpat kung ano bala kaimportante ang nutrisyon sang aton nga mga kabataan. Including ang Negros Occidental and ang sa excluded ng Negros Occidental. Yeah. Can you talk man kung Sinais ang atan nga mga barak. No, nagalibot sila ina, no, kag ginaway ang mga kabataan nga 0 to 5 years old or 0 to 59 months old. Okay, so ginakwaan sila sang weight, sang height, no, kay para mabalaan nato ng ilang nutritional status. So we have 3 indicators, no, for the nutritional status. We have the stunting, wasting, and overnutrition. So sa stunting, amo na ang tawag naton nga putot, no? Amo na bala ang length for age, no? And ang wasting is amo na ang maniwang, no? Or arikotoy na ang tawag naton, no? That is weight for height or length. And ang overnutrition naman, amo na ang nagsubra ang iyang kabugaton para sa iya edad or para sa iyang height, no? So tatlo inaka-indicators, no? Especially among children 0 to 5 years old. Okay, so ang OPT Plus, as mentioned, nabalko nga ginakonduct sa barangays, pero kami sa regional level, gina-consolidate naman ang data and we prepare the Nutrition Situation Update Report or the NUTSIT ang tawag na namon. So, paano na namon gina-consolidate, no? Ang una is, si barangay, i-submit niya ina sa ila city, municipal level, no? So, si city, municipal level, ang aton nga nutrition action officers, masubmit man ina siya sa province nga level, no? So sa aton mga provincial nutrition action officers. So pag abot sa province, in-consolidate ina ni province ang tanan niya nga mga LGUs and i-submit ina sa region, no? And the region will consolidate and prepare the nutrition situation update report wherein gina-rank namon ang mga top 10 nutritionally at risk or nutritionally depressed areas, no? Ang tawag na namon is nutritionally depressed areas. Those mga areas nga may taas nga cases of stunting, wasting, and overnutrition. Okay, so as mentioned kagina nga we have 2 reports, no? Including Negros Occidental and excluding Negros Occidental. Because, di ba may separate na kita nga Negros Island region. Pero still, ang NNC wala office dito sa NIR or sa Negros. That's why nga still, gina-cover naman ang Negros Occidental. That's why we have 2 reports. Okay, so, gin-prepare na namon, kag gina-disseminate na namon sa aton yung mga local government units. Ano, sa aton nga, so local government units is the Local Nutrition Action Plans. And sa regional level is the Regional Plan of Action for Nutrition. And hindi lang na nagalabot sa regional level ang OPT, nagalabot ina sa national. No, basis man ina sa aton nga national plans and policies, no. So, and also ginabasihan man ina naton sa pag-identify sa nutrition interventions. Kay ang OPT Plus or nutrition situation, bila na natin makita kung ano ang mga areas na may mga taas ang cases of stunting, wasting, and overnutrition. And then, we can identify kung sino yato ni prioritize. And also, kung ano ginang pinaka-problema para ma-identify natin ang insaktong interventions. ano mo mga factors na So, kada LGUs, hindi ina sila pare-pareho problema, no? They have different problems, no? May isa ka LGU, damo sila stunting.
Ang isa kay LGU, damo sila overnutrition, no? So, it depends, no? Pero, ang pinaka-common nga immediate causes no nga aming malnutrition is, specifically undernutrition is, kulang sa pagkaon, kag masakiton, no? That's the immediate causes. And then, the underlying causes, nag-apply na sa sulod sang balay, no? And hindi lang man sa sulod sang balay, kundi ang mga services nga gina-avail nila, no? Like mga services sa ilang mga rural health units, no? Or the health offices, no? And also, ang factors man sa food security, no? Iti, ambal natin immediate causes is kulang sa pagkaon. So, there's a food insecurity among the household. So, Nabatian ang kabayan sa interview naton kay Cheryl Sedantes, Regional Nutrition Program Coordinator sa National Nutrition Council. Kung sa diin iyagin patpat, no? Ang importansya sa sining mga datos kay actually from January to March nagahiwat sa OPT Plus o kon Operation Timbang ang mga barangay health workers naton kaupod ang nutrition scholars sa mga kabataan nga nagaedad 0 to 59 months old. Agod i-check ang ilang kataason, kabugaton, ang status sang ilang nutrisyon. Kag diri nagakuha sa datos ang aton nga National Nutrition Council agud ma-presenta no kung ano bala nga mga LGUs o kon pila bala ka mga kabataan ang apektado sang malnutrition, wasting, stunting kag overnutrition. So sa datos sa National Nutrition Council sa 2025, naglabot sa 7% ang prevalence rate sang stunting. Kung amo ni ang manubo ang imong kataason sa imong kabugaton, wasting kung arikotoy no ang imong kabugaton is manubo dapat para sa imong edad kagang overweight and obesity. So sa kabilugan, may ara sang masobra 22,000 ka mga kabataan diri sa Western Visayas o kon 7%, 22,654. Sa mga kabataan diri sa Western Visayas ang apektado sang sining malnutrition. So hindi lang ini ang kadiwangon no kon kaputoton kundi pati ang overweight kag obesity no sobra ang imo nga kabugaton para sa imo nga edad. Lakip diri ang nalista sa nutritional status sang Western Visayas. So muna no ang mga basihan sang aton dapat nga LGU sagud magpatuman sila sa mga nutrition programs agud masolusyonan ang ini nga mga problema kay balik na daan kita sa klase ang mga estudyante naton mapadulong na liwat sa eskwelahan importante nga may nagakaigo sila nga nutrisyon para makatuon sila sang mayad makapamati sila sa lecture kag may ara sila sang energy sa bilog nga adlaw nga klase. Philippine Standard Time alas 9 na sa aga. Wala nagdasang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani thank you good sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang radyo. Sa kinaandan akong inyo alagad Emerald Santiagudo kag until next time diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.